The last man standing is a woman. Ang tumatak po sa linyang yan ni Congresswoman Leni Robredo. Nagkatotoo matapos niyang manalo sa pagka-vice-presidente base sa opisyal na tali. Ang abogado naman ng mahigpit niyang katunggali na si Senador Bongbong Marcos, pinag-aaralan na ang susunod na hakbang. Saksi si Salima Refran. Sa harap ng puntod ng asawang si dating Interior Secretary Jesse Robredo, nalaman ni Representative Leni Robredo na siya na ang susunod na Vice President ng bansa. Naroon siya at mga anak dahil ika-58 taong karawan ngayon ng yumaong mister. Parang sobrang timing ng lahat na hindi ko inaasahan na by his birthday tapos na. Akala ko matatapos mga first or second week of June pa. Pero ano ba namang swerte na natapos on his birthday of all days. Natapos yung bilang, katatapos din lang ng misa para sa kanya. Parang very providential yung lahat. Yung pinakamahalaga dun sa akin kasi habang kinakanvas siya, yung aming team may dalang sarili naming kopya ng COC. Yung team ni Senator Marcos may dala din na kopya ng sarili nilang COC. At pinakita na yung hawak namin saka yung hawak nila, walang discrepancy sa bilang sa COMELEC. Parang pinapatotohanan lang na walang pandaraya na nangyari. Natupad nga ang binanggit ni Robredo sa COMELEC-sanctioned vice presidential debates. Sa amin pong anim, may the best woman win. The Joint Committee Secretariat. Ikinasa ang pagdiriwang kahit sa Lunes pa ang proklamasyon dahil lamang si Robredo ng 263,473 votes sa pumapangalawang si Senador Bongbong Marcos. Hindi naging madali ang laban ni Robredo na nagsimula sa 1 percentage point noong June 2015 sa Pulse Asia Survey. 9 percentage points naman at pangatlo noon si Marcos. Bahagyang umakyat si Robredo noong Setyembre at matapos mag-anunsyong tatakbo noong Oktubre. Buong tapat ko pong tinatanggap ang hamon na tumakbo bilang pangalawang Pangulo ni Secretary Mar Rojas. Dahan-dahan siyang umakyat, bagamat umakyat din si Marcos. Naging masigasig si Robredo sa mga kampanya mula Pebrero kung saan binigyan diin niya ang pag-aangat ng mga Pilipinong anyay nasa laylayan ng lipunan. Katunayan, kumpara sa mga kalaban, siya ang may pinakamaraming napuntahang probinsya, 51, habang mahigit 30 naman ang nabisita ni Marcos. Nakatulong na malaki ang makinarya ng Liberal Party ng administrasyon, bagamat hindi rin dumepende si Robredo sa kanyang running mate na si Mar Rojas. Sa maraming pagkakataon, may hiwalay siyang mga lakad. Katunayan, halos 150 ang pagbisita niya sa mahigit 50 probinsya, habang wala pang 100 ang pagbisita ni Rojas sa 46 na probinsya. Sa linggo ang Pulse Asia ABS-CBN survey mula nang gumulong ang campaign period, makikita ang unti-unting pagdikit niya sa ikalawang pwesto at nakastatistically tie pa sa ilang pagkakataon. Sa April 19 to 24 survey, luminaw ng pangalawa siya pero una pa rin si Marcos. At sa huling public survey ng Pulse Asia, naungusan na niya si Marcos, bagamat statistically tied sila, ibig sabihin magkadikit. Sa mismong eleksyon, lumabas ngang dikit ang kanilang bilang, pero nanaig si Robredo. Wala pang tugon si Marcos, pero kine-question na ng kanyang mga abogado ang resulta. Hey, sir, why is it still an issue, yung undervoting? Issue pa rin siya sapagkat may nawawala pa rin mga boto. At yung mga nawawalang boto pa rin, kinakailangan hanapin natin. 4 na milyon yun for the information of everybody. And take note, that is only for the Vice President. Yung undervote, lagi sinasabi ko, abstention lang yun. Ang ibig sabihin, yung mga botante na bumoto ay hindi bumoto para sa nasabing posisyon. Yan ay hindi dapat ikabahala sapagkat walang kinalaman yan sa sinasabing kung may dayaan o anumang anomalya na nangyari sa halalan. Opisyal na rin ang panalo ni incoming President Rody Duterte na lamang ng 6,623,822 votes kay Rojas. Ako si Salima Refran, ang inyong saksi.